Pagpalang gabi po mga kapatid, mga kababayan. Muli po akong magbabahagi sa inyo ng isang mahalagang video na kapupulutan ninyo ng aral. Ang video po na ito ng Operian Heritage Conservatory na ang pamagat po ay The Seal of the Father. Marahil po, ngayon lamang po ito maririnig. Ngunit ito po ay may malalim na patotoo. At ang mensahe po ng video na ito ay tungkol po sa totoong pangalan ng ating dakilang malikha ng kanyang buntod na anak. Libong taon po ang nakaraan na itinago at sinadyang ibahin at palitan ang totoong pangalan ng mga nagsalin ng Biblia. Ang bawat video po na aking binabahagi sa inyo ay makabuluhan at kapupulutan po ninyo ng aral. At may tuturing po ito na kayamanan po na hindi maaagaw ng sinuman. At biyaya po ng ating dakilang malikha. Ito po ay malaking pagpapala sa bawat isa sa ating mga kapatid. Panoorin na po natin. Masayang bati, mga Oferians, ito ay isang natatanging paglalahad tungkol sa isa pang mysterious prophecy na malamang ay hindi nyo pa naririnig or kung narinig nyo man, hindi nyo pa nauunawaan. Ang daan upang matukoy ang Shangdi Mystery ay nasa ugnayan ng Ancient Aksum Kingdom ng Ethiopia dito sa misteryosong bansa na sinasabi sa hula. Ang bansang ito na may ugnayan sa Ethiopia ang magbibigay ng handog na dadalhin sa Mount Zion. Anong bansa ito? Yan ang mystery. Bibigyan namin kayo ng paunang clue bilang overview. Maire-relate nyo na rin dito ang mga kasulukuyang crisis na nangyayari sa mga bansang involved. Ang hula ay nabaon sa kawalan dahil sa pagkakawatak-watak ng buong nilalaman ng Isaiah chapter 18 kung saan ito ay nasusulat. Ibig sabihin, may mga impormasyon na wala sa King James Version ngunit nasa ibang versions. Yung mga impormasyon naman na wala sa ibang versions ay matatagpuan sa King James Version na chop-chop ang laman ng Isaiah chapter 18 at ikinalat sa iba't ibang versions ng Bible. Kailangan mong basahin ang napakaraming versions ng Biblia upang makumpleto at mabuo ang Isaiah chapter 18. Ito ang katangian ng misteryosong bansa na sinasabi sa chapter 18. Pagkukumparahin po natin ang impormasyon mula sa King James Bible at ginamit namin itong Holman Bible. Then later on pagsasamahin po natin. Ang buong chapter 18 ay mensahe para sa mga Ethiopians. Kapansin-pansin na ang Ethiopians ay inutusan na pumunta dito sa misteryosong bansa at inilarawan ang bansa na kanilang pupuntahan. Ibig sabihin, kung anong bansa ang pinuntahan ng mga Ethiopians, yun ang tinutukoy sa hula. Hawak ng mga Ethiopians ang revelation tungkol sa Shangdi Mystery. Basahin natin ang Isaiah chapter 18. Yung Holman po ang gagamitin namin dahil alam namin na bihira sa inyo ang meron nitong Bible at doon matatagpuan ang mga importanteng detalye na kailangan natin. Yung mga naka-highlight ng yellow ay mga impormasyon na hindi nyo matatagpuan sa King James para hindi malito ang mga baguhan na hindi napanood ang Seal series natin.
Hindi po muna natin i-correct ang mga salitang ginamit ng Holman. Isaiah chapter 18, the Lord's message to Cush. The land of buzzing insect wings, beyond the rivers of Cush, sends couriers by sea and reed vessels on the waters. Go swift messengers to a nation tall and smooth-skinned, to a people feared far and near, a powerful nation with a strange language, whose land is divided by rivers. All you inhabitants of the world, and you who live on the earth, when a banner is raised on the mountains, look. When a trumpet sounds, listen. Tagalugin po natin. Lupain ng humuhugong na mga insekto na matatagpuan sa kabila ng River of Cush at nagpapadala ng mga barko sa karagatan. Humayo kayo, mga mensahero, sa isang bansa kung saan ang mga tao ay matatangkad at makikinis ang balat, mga taong kinatatakutan, isang makapangyarihang bansa na may kakaibang salita, kung saan ang kanilang lupain ay pinaghati-hati ng maraming rivers or ilog. Kayong mga naninirahan sa buong mundo, kapag itinaas nila ang bandila sa tuktok ng bundok, panuorin nyo. Kapag tumunog ang kanilang trompeta, pakinggan nyo. For the Lord said to me, I will quietly look out from my place, like shimmering heat in sunshine, like a rain cloud in harvest heat. For before the harvest, when the blossoming is over, and the blossom becomes a ripening grape, He will cut off the shoots with a pruning knife, and tear away and remove the branches. They will all be left for the birds of prey on the hills, and for the wild animals of the land. The birds will spend the summer on them, and all the animals the winter on them. Ito ang salita ng Elohim. Tahimik akong manunood mula sa aking luklukan, tulad sa nakakapasong sikat ng araw, gaya ng ulap sa tag-anihan, dahil bago ang tag-anihan, kapag ang ubas ay mahihinog na, puputulin niya ang mga suloy o shoots gamit ang matalas na tabak. Tatagpasin niya at itatapon ang mga sanga. Hahayaan niya ang mga ito sa mga ibon at gumagalang mga hayop para sa tag-init at hanggang sa taglamig. Paliwanag, ang inilalarawan dito na magtatagpas ng mga sanga kapag hinog na ang ubas ay itong misteryosong bansa na tutukuyin natin bandang huli. Ituloy natin ang natitirang bahagi ng chapter. At that time, a gift will be brought to Yahweh of hosts from a people tall and smooth-skinned, a people feared far and near, a powerful nation with a strange language, whose land is divided by rivers, to Mount Zion, the place of the name of Yahweh of hosts. Sa panahong yun, isang handog ang dadalhin kay Yahweh mula dito sa mga taong matatangkad at may makikinis na balat. Itong mga taong kinatatakutan, isang makapangyarihang bansa na may kakaibang salita na ang lupain ay pinaghahati-hati ng maraming ilog. Ang handog ay ihahatid nila sa Mount Zion, ang lugar para sa pangalan ni Yahweh, ang Elohim ng kaluwalhatian. Ano ang pakaunawa nyo sa huling talata? Ano daw ang meron? A gift, handog. Para kanino? Para kay Abba Yahweh. Itinaba na po natin ang pangalan. Kanino galing ang handog? Mula dito sa mga taong matatangkad, makikinis ang balat, may kakaibang lingwahe, isang makapangyarihang bansa na ang mainland or lupain ay pinaghahati-hati ng maraming ilog. Ngayon, ano kaya ang handog na ibibigay nitong misteryosong bansa? Hindi ito ang unang pagkakataon na maghahandog itong bansa. Ginawa na nila ito noon. Mauulit lang ulit ngayon. Tatalakayin po natin yan sa mga future videos natin kung kailan sila unang naghandog. Himayin na natin ang buong chapter. Magsimula tayo sa Ethiopia. Pansinin nyo kung gaano nakakalito ang pagkakasali ng King James Version.
Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia. Ano ang pagkakasalin ng unang sentence? Land shadowing with wings, beyond the rivers of Ethiopia. Anong sinasabi ng Holman Bible Translation? Ganito, the land of buzzing insect wings. Malinaw ang translation na ginawa ng Holman Bible, buzzing insect wings. 100% inilarawan ni Prophet Isaiah ang locust attack sa Ethiopia na nangyari ngayong 2020. Alam nyo ba na itong si Prophet Isaiah ay maituturing nating ecologist ng Biblia? Kung natatandaan nyo pa, galing din sa salita ni Prophet Isaiah ang susi, kaya natukoy natin ang rivers of Genesis, yung Pison, Gihon, Hiddekel at Parat. Kung wala ang patnubay ng kanyang salita, wala, sasadlak tayo sa bottom of the ocean. Sa muli, eksakto ang sinabi ni Prophet Isaiah, wearing, buzzing insects. Malabo kung King James Version lang ang binabasa mo. Ngunit napakalinaw sa Holman Bible, insekto ang tinutukoy. Nagkatotoo ba ang sinabi ni Prophet Isaiah? Yes. Sumabay sa coronavirus ng China ang locust attack sa Ethiopia. Ngayon, sa tingin ng mga Babylonian religions, yan daw ay parusa sa dalawang bansa. Ang judgmental attitude ang bumubulag sa kanila kaya hindi nila makita ang ipinahihiwatig ng Biblia. Ang locust attack na nangyari sa Ethiopia at ilang karatig bansa sa Africa ay maituturing na isang kaparaanan upang mabuksan ang katotohanan tungkol sa Isaiah chapter 18 na maglalahad ng Shangdi Mystery. Ayon sa Isaiah chapter 18, makikilala daw natin ang misteryosong bansa dahil nagpapadala daw doon ng envoys ang Ethiopia. Kung natatandaan pa, mula sa ibang video natin, naihayag na natin na sa biblical times, ang southern or timog na kalahati ng Africa ay tinatawag na Land of Cush, minsan Kingdom of Cush. At bandang huli sa history, tinawag itong Aksumite Kingdom. Yan po ang Ethiopia. Isa-isahin na natin ang mga criteria para lumutang itong bansa kung saan nagpapadala ng envoys ang Ethiopia ayon kay Prophet Isaiah. Clue number 1, powerful nation. Feared. Candidates natin dyan ang Russia, US at China. Yan ang mga powerful nations na kinatatakutan sa mundo. Clue number 2, land is divided by many rivers. Pinaghahati-hati ng mga ilog ang kanilang lupain. Kung titingnan natin sa dami ng rivers, ang China ay may 24 rivers, US ay may 28 at ang Russia ay may 36. Ngayon, para hindi kayo mahirapan magkumpara, ipagpalagay na lang natin na pare-pareho sila ng rivers, pare-pareho sila ng dami ng ilog. Lahat sila ay may 24 rivers. Ngunit overall, maliit ang China dahil wala itong mga coastal waters na gaya ng Amerika. Ngayon, tingnan natin ang distribution ng mga ilog sa China. Nag-qualify ba siya? Divided ba ng mga ilog ang kanyang lupain? Yes, nag-qualify siya. Ngayon, ang US, nag-qualify din ba? Yes, apparently. Yung Russia, qualify din kaya? Yes, ipagpalagay na natin, qualified din. Wala tayong i-disqualify at this point para hindi nyo sabihin may bias tayo. Clue number 3, strange language. Kung language ang pag-uusapan, mas mahirap para sa Ethiopians ang language ng China at Russia. Maraming Ethiopians ang nakakaintindi at nakakapagsalita ng English. Ngunit, hirap sila sa Russian at Chinese language. Pero sige, for the sake of argument, hindi pa rin natin i-disqualify ang US at Russia. Pasok pa rin. Clue number 4, meted out meaning discriminated, trodden, underfoot or inaapak-apakan. Tanong, ang Russia at US ba ay nakaranas na sila ay inaapak-apakan?
Na-discriminate ba ang Americans at Russians na katulad ng naranasan ng mga Chinese mula pa sa ancient history hanggang ngayon? Hindi. Wala sa history ng US at Russia na sila ay na-discriminate. Hindi nila naranasan ang gaya ng mga pinagdaanan ng Chinese. Hanggang ngayon, laging tampulan ng kung ano-anong propaganda at patutsada ang China. Check nyo na lang ang internet. Mula sa fetus, abortion, cannibalism, sanitation, religion, lahat ibinabato kay China. Kahit dito sa Pilipinas, aminin yung mga Pilipino, kayong mga relihiyoso kuno, hindi ba't ang baba ng tingin nyo sa China? Pero may isang bagay kayong hindi alam. Kung pag-uusapan lang ang spirituality ng Chinese, wala kayong alam. At this point, disqualified ang US at Russia. Mas malaki ang posibilidad ngayon na ang tinutukoy ni Prophet Isaiah ay ang China. Ituloy natin. Clue number 5. Tall and smooth-skinned. Kung tangkad or height ang pag-uusapan, hindi rin masasabi na menos ang height ng mga Chinese. Hindi natin sinasabi na ang mga Chinese ang pinakamatatangkad na tao sa mundo. Ang sinasabi natin ay matatangkad sila at hindi bansot na lahi. May mga world record holders na Chinese kung pag-uusapan din lang naman ang height. Ngayon, sinabi ni Prophet Isaiah, smooth-skinned. Saang lahi mo ba makikita ang smooth skin na tinatawag nating cutis porcelana? Napaisip kayo bigla, no? Sa mga inchik po, hindi nyo yan makikita sa mga European descent dahil rough and coarse, magaspang ang mga skin ng mga Europeans. Sa Asians lang po matatagpuan ang cutis porcelana, lalong-lalo na sa mga Chinese ancestry. Malasot lang kinis kapag hinipo mo. Try nyo mag-observe. Yan ang challenge para mapatunayan nyo ang sinasabi namin. Clue number 6. Ethiopia send envoys couriers by the sea. Take note po ha, emphasized ang by the sea. Karagatan po ang dadaanan. Dalawang case scenario ang inilalarawan dyan. Sa tatlong candidates natin, US, Russia at China, kanino higit na may kaugnayan ang ancient Ethiopian Aksumite Kingdom ni Kush? Historically, walang ugnayan ang Ethiopia sa Amerika. Hindi sila nagpapadala ng envoy doon. Technically naman, wala ring direktang ugnayan ang Ethiopia sa Russia by the sea dahil walang karagatan ang Russia na nakaharap sa Ethiopia. Inaccessible technically. So, tanging ang China ang nagka-qualify dito. Naaalala nyo ba ang ancient maritime Silk Road, lalong-lalo na noong Yuan Dynasty? Yan ang tinutukoy ni Prophet Isaiah sa ancient history. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit may mga blacks sa China kahit noon pang mga sinaunang panahon. Tingnan natin sa makabagong panahon. Ang pinakamalaking diplomatic envoy ng Kingdom of Kush ay pumupunta sa China. Halimbawa ay ang 2018 FOCAC Summit sa Beijing. Never na ginawa ng Ethiopian Kingdom of Kush ang ganyang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Sa China lamang. Natupad ba ang hula? Yes. Isa pa. Saan mas ginugustong ipadala ng Kingdom of Kush ang kanilang mga students for education? Sa China. Ayon naman sa UNESCO Statistics Office, mas gusto daw ng mga Africans na mag-aral sa China kaysa ibang bansa. Katunayan, ang former Ethiopian President Mulatu Teshome ay educated sa China. Yan ang sinasabi sa hula, go swift messengers to a nation tall and smooth-skinned. Punta kayo, humayo kayo sa bansang matatangkad at makikinis ang balat. I-summarize muna natin ang mga informasyon bago natin dugtungan para hindi kayo malito.
Ito ang mga kriteria na ibinigay ni Prophet Isaiah na maglalahad kung sino ba talaga itong mga smooth-skinned people na maghahandog sa Elohim. Number 1, feared far and near, powerful nation. China, qualified? Yes. US, qualified? Yes. Russia? Yes. So wala po tayong tinanggal. Criteria number 2, land is divided by many rivers. Hinahati daw ang lupain ng maraming ilog. China, qualified? Yes. US, sige, yes. Russia, qualified? Yes. Strange language, kakaibang lingwahe. Yes. I-qualify na po natin lahat. Criteria number 4, terrible beginning, meted out and trodden down underfoot. Inaapak-apakan, dinidiscriminate. China, qualified? Yes. US, no. Kahit kailan, hindi na discriminate o inapak-apakan ng sinuman ang US. What about Russia? Nadidiscriminate ba? Inapak-apakan ba? Hindi. Hindi nila naranasan nitong dalawang bansa ang pinagdaanan ng China hanggang ngayon. Number 5, tall people. O lahat yan, i-qualify natin. Smooth skin. China, qualified? Yes. US and Russia, no. Hindi namin ika-qualify yan. Dahil ang quality ng kanilang skin ay hindi kasing smooth na katulad ng kutis porcelana ng mga Chinese. Number 6, Ethiopia sends envoys, couriers by the sea. Naipaliwanag na natin yan kanina. China, yes na yes. Triple yes. Russia, sort of. US, no. Number 7, the nation will cut the branches when the grape is ripening. Question mark muna tayo dyan. The nation will offer a gift taken to Mount Zion, the place where the name of Elohim is placed. Question mark pa po tayo dyan. Pero dito pa lang sa summary na ito, ang merong straight na yes ay ang China. Kahit kailan, hindi sila na-disqualify sa mga criteria. Titingnan natin itong mga susunod na criteria, itong 7 and 8, kung magka-qualify pa rin ang China. Ano ang sinasabing puputulin ng bansa ang mga sanga o suloy kapag ang grape ay nahihinog na at siya ay mag-aalay ng handog sa Mount Zion kung saan inilagay ang pangalan ng Elohim? Ano po kaya ang ibig sabihin niyan? Isang malaking katotohanan ang susunod naming ilalabas. Yan ang criteria number 7 at number 8, the mystery of Shangdi. Kung sa tingin ninyo may bias ang analysis namin, wala po sa amin ang problema, kundi yang mga kimkim ninyong prejudices at judgmental attitude na patuloy na bumubulag sa inyo. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating mga series. Para sa mga new subscribers, welcome to the Heritage. Be blessed. Shalom. Mga kapatid, kung niyo pong napanood ang kabuuan ng video na ito at kung niyo pong nagustuhan ang mensahe at aral, paki-like, subscribe, and share po. Marami pong salamat. Be blessed. Shalom.